pwede nga ba na kumuha ng brand new car ang temporary residents like us? Si Bullet ay ang ating 2023 Toyota Highlander. Kapag kinailangan pa ng co-borrower or guarantor para tayo ay makakuha lang ng bagong sasakyan, hindi na kami kukuha. Ano sa tingin mo, Mami? Tama ba ang naging desisyon natin pagkuha ng brand new sasakyan? Hello guys, kumusta po kayo? So ngayon ay Sabado, August 26 at may lakad tayo ngayon. Pupunta kami sa Toyota Charles Glenn sa Northwest kasi ay ngayon nga yung first scheduled maintenance ni Bullet. Siguro nakikita nyo rin sa ibang vlogs namin kapag namamasyal kami ng, especially pag malalayo, no? Pag mga road trip, long drive, si Bullet yung ating newest member of the family. Si Bullet ay ang ating 2023 Toyota Highlander. So yan yung kulay niya at naging part siya ng family natin. Nakuha namin siya noong February 21 this year din, no? So ngayon nga yung 6 month niya, kaya ngayon yung nakaschedule siya na i-check up at i-change oil na din, ano? Siguro in this vlog ikukwento namin or i-share namin sa inyo kung bakit nga ba kami kumuha ng isang brand new car although kami ay hindi pa permanent residents ng Canada. At saka yun, bibigyan na rin natin ng linaw kung pwede nga ba na kumuha ng brand new car ang temporary residents like us. Nung kumuha kami ng car na to, I am on an open work permit. Tapos si Joyce naman ay naka study permit kasi nga siya ay isang international student. But right now, ngayong August, nakapag-apply na kasi kami ng work permit extension ko. At the same time, yung PGWP or 3 years work permit ni Joyce. But right now, it's still in process. So waiting pa rin kami for the decision. And hopefully, we'll get positive results, no, pag lumabas na yung resulta. So then after nun, we have 3 years to stay in Canada and 3 years and more para bayaran yung sasakyan na to. Because as we all know, dito sa Canada, anything is possible. Pwede kang kumuha ng sasakyan, even ng bahay. But of course, lahat ng bagay na to ay utang. Hindi naman namin kakayanin na magbayad nito in cash, no? Sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo kung pwede nga bang kumuha ng brand new car ang temporary resident like us dito sa Canada. That's number 1. And number 2, bakit nga ba kami kumuha nito? Ano ba yung mga reasons? So, yan yung i-discuss natin. So, stay tuned guys. Okay, so yeah, today we're doing the first service. So it's included with your extended care plan. So we will check your engine and cabin filter and replace them if they're dirty. That would be the only cost potentially today. They only change them if required. If required, so yeah. I'll have to pay this. That's not part of the. No, unfortunately, like the engine and cabin filter, they're not. Okay, no worries. Okay. I'll probably just give you a call when it's ready. Okay, thank you. Guys, hindi pwede sa akin. Isipin. Ay, amo po niya na itataas. Hindi pwede sa akin. Wala akong makita. Isipin. May driver ba yun? Ganda, no? Wala. Ang sarap, no? Forward pa, forward. Daddy Mids. Daddy Mids. Ondra. Uy! Hindi makakiyat. Hindi pwede sa akin. Hirap akyatin. Pero guys, yan talaga gusto namin, no? Pagtakoma na lang. Tundra. Bakit takoma? Ito takoma. Masikip, daddy. Masikip. Taas ano, ng ground clearance, ano? Yun ang gusto ko talaga, tundra. Okay, meron pala to yun. Sok na sok sa kanya. Babawi na lang kami sa libreng kape. Bumawi sa kape at sa kape, oh. Oh. Yun yung service na tinatawag, ano? Pwede
Benta ba yan talaga? Magkano kaya yan? Mga anong year model yung Supra na yan? Hindi nga. GDM yan, tawag dyan. Ano ba? GDM. GR. Ano kung ginagawa nila sa ganito? Oo. Word body na ginagawa nilang ano? Saan tingin mo nga kuya? Manual. Ha? Manual ba yan? Oo nga, manual shifter no? Tadi. Manual ano? Kapwesto na oh. Walang iya oh. Excited na yung magmaneho eh. Ba, ikaw na yan. Manual. Manual? Ano nga siya no? Tindi ano? Ito. Gano'n ka forma yan ano? Chrome. Ha? Grand Highlander. Ayun guys, ganito pala itsura ng Grand Highland. Parang hindi naman ganun kalaki ang idinagdag sa likod oh. Hindi, malaki yan. Ayan no, certified used vehicles. Yung, anong tawag doon? Forerunner. Ayan, daming kumukuha niyan dito. Tacoma oh. Ito yung gustong kulay ni Mami. Parang laruan lang. Kuya oh, parang pabagay na bagay sa'yo. Parang laruan lang oh. Ang galing. Kuya, yan ang bagay na kotse sa'yo oh. Parang ang laki mong tao na dyan oh. 2,000 years later. Ano sa tingin mo, Mami? Tama ba ang naging desisyon natin? Pagkuha ng brand new sasakyan. So, yun na nga. Dito sa video na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa pag-acquire natin ng brand new car. Sa loob ng 6 na buwan, sa assessment natin, tama ba yung naging desisyon natin? May pagsisisi ba? May pagsisisi ba? Yan. Doon tayo sa una, no? Sa unang tanong, bakit ba tayo nag-decide na kumuha ng brand new car? Bakit nga ba? Pwede So, naman yung second hand. So, naikwento ko dun sa isang video, no, na ginawa ko dati, sa isang vlog ko dati, yung paano kumuha ng second hand na sasakyan. Naikwento ko dun kung paano yung naging proseso, no, na ginawa namin nung nakuha namin yung dalawang sasakyan namin. So, sa mga hindi pa nakapanood nun, sa mga bago pa lang sa channel natin, oo, ililink ko na lang sa description yung ano, yung doon sa isang video na yon. Nagkaroon na kami ng 2 used cars, no, second hand cars na na-acquire dito sa Canada. Kasi nga nung dumating tayo, nakita agad natin yung need, necessity. Yeah, 'di ba? Yung pangangailangan sa pagkakaroon ng sasakyan. Nung medyo tumagal-tagal nga kami dito, naka-1 taon ba tayo nun? O, nag-decide tayo na hindi, kailangan pa natin ng isa pa. Kasi nga, again, necessity nga eh. Bago mag 1 year, ano, bago kami nag 1 year, nagdesisyon kami na kumuha pa ulit ng isa na second hand car ulit. Tinimbang kasi namin guys yung kung isa lang ba ang magiging sasakyan namin, ano ang pros and cons namin. Tsaka ano, paano yung magiging setup? Kasi napakahirap nung panggabi ako, pang umaga ka, maghihintayin tayo, sinong gagamit ng sasakyan, sinong maghahatid sundo sa bata, di ba? Instead na, whereas nung kung dalawa yung sasakyan natin, parehas kaming nakapagplano na ano kami, take turns kami. Pareho kasi kami nagda-drive. Pareho kaming pwedeng magsundo, maghatid. So na-diskartehan namin ng maayos yung sa mga bata. Kasi unang-una nga guys, syempre, bago pa ang lahat, ang unang priority namin dito is kung paano namin maalagaan yung mga bata, no, na walang magiging hadlang. Kaya yun ang talagang ginawa namin. So kung susumahin, mula nung naging mag-asawa kami hanggang dumating kami dito, binilang ko eh. Nakalimang second hand na sasakyan na tayo. Nakalimang second hand car na kami guys. Bukod pa yun ha. Pang-anim yun. Isang motor. 3 luma din. 3 luma. Pang-4 yung Honda CR-V dito sa Canada. Pang-5 yung maliit na sedan na Hyundai Accent. Dahil doon, papasok yung bakit nga ba kami nag-decide kumuha ng brand new car. So, naisip namin yon nung dahil ako kasi ang iniisip ko safety eh. Dito sa Canada, nagwi-winter kami. Nagwi-winter tayo dito. So, ang unang-una talaga nasa isip ko is safety talaga. So, ang ano namin is peace of mind. Alam naman natin, no, lalo na sa mga nandito sa Canada, dito, road trip is life eh. Long drive is life. Talagang dito uso, long drive. Kung Gas gusto mo, lang, masaya ka na. 'di ba? Kung gusto mo mag-enjoy, ma-enjoy na yung mga bata, mag-bonding, makakita kayo ng magagandang lugar. Ano lang puhunan mo? Gasolina, 'di ba? Kasi wala namang bayad yung mga pinupuntahan. Yung mga pupuntahan, 'di ba? So, ang kailangan natin, unang-unang naisip ko, kailangan natin ng matinong sasakyan. Kasi kapag nagyaya ka ganay, halimbawa, nagyaya ka ganay mga tropa,
punta tayo sa malayo doon sa ganito. Sabi, ilang oras yon? Mga 3 oras. Naku, teka. Iniisip namin. Baka hindi kayanin ng Although yung pangalawa naman natin biniling second-hand car, trusted naman na i-drive na namin ng malayo. Kaya nga lang iba pa rin yung malaki. Yun, una safety, pangalawa, yung peace of mind. Parang ang hirap kasi na babiyahe ka ng malayo, kasama mo buong pamilya, tapos hindi mo alam kung at any moment mag-breakdown bigla yung sasakyan o magka-problema. Dito sa Canada, napakamahal ng pato dito. Napakamahal. Alam nyo, meron nga akong istorya na narinig dito na nung nasira yung sasakyan, instead na ito at ipagawa yung nasira, ipinahila na lang at ibinenta na yung sasakyan sa junk at bumili na lang ng bago. Yun, diba? Binili nyo rin naman yun. Oo, kasi nga, ang mahal ng pato, ipatong mo pa yung ang mahal ng pagpapagawa dahil ang mahal ng labor, ang mahal ng parts. Actually, mas mabigat yung labor dito sa Canada. So, yun ang isang dahilan kung bakit ang ibang tao dito sa Canada ay kumukuha ng brand new car para sa peace of mind. Okay, so 1 safety, 2 peace of mind. Number 3, sabi ko nga, nakalimang sasakyan na kami. Nagtatrabaho din naman kami ng matino, ng maayos, di ba? At kumikita. Pero bakit hindi tayo bumili sa Pilipinas ng brand new car? Kahit pareho kami kasing nasa government noon, parang hindi namin priority ang bumili ng hindi ideal. Kung iisipin namin, ang laki ng portion na makakat sa sahod namin na mapupunta lang sa brand new car. Hindi ideal at marami kaming ibang priorities nung nasa Pilipinas kami. Plus yung sinasahod natin, sapat lang naman para sa mga ibang mga may nasisave ka, gastusin, makakasave ng konti. Whereas kung kukuha kami ng brand new sasakyan, talagang yan papasok siguro yung monthly, mag-iisip ka paano na naman kaya, magbabayaran na naman. Kaya, pero hindi priority dahil marami kang masasacrifice. Pero syempre pangarap. Pangarap. Sino bang may ayaw ng brand new car, di ba? Gusto pero maraming masasacrifice eh. Kasi may level of priority nga yung mga bagay-bagay. Kung dahil sa pagkuha ng sasakyan, yung ibang bagay sa buhay ay hindi mo na maibibigay sa pamilya mo, hindi mo gagawin, di ba? So, yun ang naging dahilan. So, number 3 na point na dyan kung bakit is self-fulfillment na rin. Dahil feeling naman namin, pangarap namin to, nagtatrabaho naman kami, kaya naman. Di ba? Kumbaga, sa sinasahod is kaya naman. So, bakit hindi? Parang parang reward na rin sa paghihirap ba? Oo, 'di ba? Ang sarap naman sa pakiramdam na naghihirap ka pero nire-rewardan mo rin yung sarili mo. At least hindi ito bagay na pang sarili ko lang o pang kanya lang, 'di ba? Pang pamilya dito. 'Di ba? Para sa bonding, para sa paglabas namin ng pamilya, 'di ba? Yung comfort kasi ng mga bata, no? Number 2 pag-usapan natin ay marami nagtatanong pwede bang kumuha ng brand new na sasakyan ang temporary residence? Oo, pwede. Pwede. Nung kumuha kami guys, estudyante pa ako. Hindi pa ako nakaka-graduate. Last term ko yon nung kumuha kami. So that was February 21. February 21, 2023. Nitong taon to lang. Itong taon na to. So parang may doubt kami, ma-approve kaya tayo? So parang may naririnig naman kami na nakakakuha. Meron marami na marami na kaming narinig na Pero kami, syempre, ayaw namin na baka mamaya kailanganin ng guarantor, kailanganin na parang co-borrower ba? Co-borrower. Syempre, hindi ka pa trusted dahil bago ka dahil dito, bago ka pa lang. hindi ka permanent na residente dito. Yung credit ba natin ay sapat na? Diba? Good na ba yung credit natin? Sabi namin, gustong-gusto talaga niya Ako nagtitingin-tingin. ba? Ikaw naman talaga. Pero syempre, gusto ko din yun. Sa kanya nakapangalan. Yun. Sa kanya pala nakapangalan. Regalo niya daw yun sa akin, guys. Di ba? Pag-graduate Nung nagpunta kami, sabi niya, Mami, try na nga natin, puntahan nga natin. Sumubo kami. So, parang mag-i-inquire lang, magtitingin-tingin lang. Ni-refer kami dito at ni-recommend to ng kakilala namin sa amin na puntahan namin. Dito nga yung hindi ito sponsored ha. Yung doon sa Toyota Charles Glenn. So nagpunta kami doon. And then eto nga, so nagtatanong kami magkano ang price. Ang pinagpipilian kasi talaga namin noon is Toyota RAV4 at saka Toyota Highlander. So ang kino-consider naman namin sa dalawang yon is kung Highlander, syempre mas maraming passenger ang kakasya. Syempre, pangarap din naman namin na makarating dito ang mga kamag-anak. So, si Mama dadating. Ngayon, si Ninang nandito. So, kung RAV4 ang kukunin namin, 5 lang ang kakasya doon. So, paano kung dumating si Mama?
di kulang na ng isa, may gagamitin pa namin yung isa pang sasakyan. So, Tsaka, hindi ideal. paano pag nagka-baby number 3? Kasama yun. Paano kung gumawa ako ng Canadian? Tapos, ayun nga, sa price naman, ideal na kunin yung RAV4 kasi syempre, mas mababa ng konti kaysa dun sa kinuha naming Highlander. Pero syempre, nagwagi ang Highlander. Dahil nung sabi ko sa kanya, sige, Konti na lang din ang diferensya. Konti lang naman yung diferensya. Tapos halos lahat na-meet yung expectations namin doon sa mga bakit yun ang kailangan kuhanin. So, nag-go, push through kami doon sa... Pero ang nakakatawa lang dito sa dealership na usap, hindi ka kasi nila ipupush sa gusto nila, kunin mo to. Ikaw talaga ang magdidesisyon. Ikaw ang magdidesisyon, walang pagpipilit na nangyayari, no? Hindi ka aalokan ng mga kung ano-anong produkto, nasa sayo. I-check na kagad nila sa bangko at that very moment sa'yo, kung sinong bangko ang mag-a-approve sa'yo. Ito ang patakaran namin ni Ma'am. Ito yung usapan namin bago kami nagpunta doon. May deal kami, kumbaga parang ano ba siya, yung sign. Parang pag ito yon. Kapag kinailangan pa ng co-borrower or guarantor para tayo ay makakuha lang ng bagong sasakyan, hindi na kami kukuha ng bagong sasakyan. Yun ang aming talagang parang sabi namin, yun yung sign. Kasi guys, may mga kilala kami na nakakuha sila ng brand new. Pero nag-present sila ng co-borrower or guarantor. Na patunay lang na may sasalo ba kung sakaling hindi makabayad. Ibig sabihin, kumbaga sa madaling salita, parang yung credit mo hindi pa ganun ka-okay para pautahin ka ng bangko. Parang ganun, no? Whereas kung may co-borrower ka, edi may sasalo. Kung hindi ka makabayad, yun ang sisingilin. Ayaw namin ng ganun. Ayaw namin ng kukuha kami ng tao. Unang-una, sino ba kukuhanin namin? Pangalawa, ayaw namin ng ganun dahil parang may maaabala ka pa. Paano kung pansariling paano nga kung inalangan ka sa pagbabayad? Nakakahiya. Ayaw namin ng nangaabot sa ganun. Kaya sabi namin, kung ganun din lang, guys, sa point of view lang naman namin yun. Kung naaari naman sa iba, wala naman tayong especially, halimbawa, lalo, may mga kamag-anak ka dito, sinabi sa yung kamag-anak mo na, tutulungan namin kayo. Anong masama doon, di ba? Wala namang masama doon. Kasi kami lang naman yun. Kami lang yun. Ayaw namin ng may maabalang iba. Oo, may maabala. Diba? So, kung hindi talaga namin pakaya, bakit ka magpupush? Ba't mo pipilitin? Hindi ka na nga in-approve dahil sa credit mo. Ibig sabihin, baka nga tama na hindi mo pa kaya. Hindi mo pa talaga kaya siguro, kaya ganun. Yun ang inano namin, yun ang usapan namin by that time. So, yun nga, chinek yung credit, history niya, kung makakakuha ba siya. Kaso, ang sabi nung financial financial manager na kausap namin doon is hindi kaya ng kanyang credit. Talagang siya dapat ang maging primary. Sa akin mas malaki ang pumapasok na kita. Siya ang primary. So sabi nga ganun. Sa account ko. Nung pag-check, sabi niya, malaki magiging interest, tapos hindi kayo maaalaw na yun ang makuha. Nung pag-check, sa akin, ako ang kaya nagulat kami kasi estudyante ako, tapos ako pa yun na-approve. So ito guys, ang doon, ang na-discover namin na hindi pala ang magandang credit ay nakabase sa sino ang mas malaking sinasahod. Kung hindi, sino ang mas tamang gumamit ng mga credit cards. Sino may mas malaking limit na hindi mo nako-consume ng sobra. So, ang naging problema sa akin guys, although sa akin nga mas maraming pumapasok, ang limit ng credit card ko ay 2,000. Kaya lang, na-maximize ko yung gamit. Hindi kami nagkakaroon ng ng utang or yung bills na hindi nababayaran. Wala. Lahat laging paid on time. Pero ang kailangan is makita nila na, halimbawa sa 2,000, ang nagagamit mo lang is 500, mga ganun lang, or 300. Yun. So, yun ang may mas magandang points or credit score. So, dahil yung credit, credit limit ko is malaki, may 3,000 ako. Hindi, by that time kasi may dinagdag tayo na credit card. Oo, may 3,000 ako, may 4,000 ako, at saka may 1,000. Tapos hindi masyado nagagamit. Yun. Siya ang nagkaroon ng magandang credit rating. Kaya siya yung ginawang primary na nag-apply. Ako support. Kaya kahit estudyante, pwede. Yun, so move on tayo. Yun, tinry lang namin talaga. Tapos paglabas namin, meron na. Nakasign na kami ng papers. Kukunin na lang namin. Babalikan na lang namin sa ibang araw para pick upin. Just to give them an idea lang, ano ang interest rate doon? Tatandaan ko ba? 8%?
8% na. Grabe ang taas na. Mataas na. Grabe ang taas ng interest rate. Dati Wala namang mga magagawa. ano lang daw, 5. Oo. Eh, 4, 5, wala 6, magagawa ano. talaga. Ganun na daw Ayan, talaga 8%. ngayon. 8%. Tapos, ang term niya natin doon is 5 years, ano? Yun nga, para magkaroon lang kayo ng idea. Dito sa sasakyan na to, ang bi-weekly namin, sa magkano? 450? 450 ang bi-weekly. Tapos, Bi-weekly yan. oo. So, 2 beses, minsan 3 beses sa isang buwan. Kasi, Kasi ano yun every 2 weeks eh. Automatic every 2 Oo. weeks. Hindi siya yung twice a month. 15, oo. Hindi siya twice a month. 15. Ang mabigat dito guys, sa Canada nga, alam nyo na to siguro, yung insurance. So dahil meron kaming brand new, ang insurance niya na kailangan is comprehensive. Package na yun eh, pinagsama namin eh, 2 sasakyan. Magkano yung 2 sasakyan? Sa TD Isang dati? sa TD dati, isang brand new na comprehensive, tsaka yung sedan namin na one way. Oo. Magkano yung ano no? 600. 600. 600 every month. Yeah. Ngayon, sabi ko tawagan niya yung Allstate. So Nag-inquire lilipat kami. Mas Lilipat makakales kami pa doon. ulit kami Makakales. with Allstate. 380 plus na lang yung insurance namin doon sa 2 sasakyan. So ano yung kasama doon sa binabayaran namin na amount na yon bi-weekly sa sasakyan 450 ano? Sa sasakyan. So yung kasama na doon, guys, kumuha kami ng 4 years na free service, yung free maintenance service. 4 years ang wala kaming babayaran sa mga change oil, 'di ba? Sa mga ganyan. Tapos meron siyang tinatawag na remote connect. Yung remote connect, yun yung sa mga bagong car ng Toyota ngayon, yung may sa app. cellphone. May app ka na sa cellphone mo na kung saan pwede mo na doon i-start at i-stop yung makina. Kahit Pwede mo nang nasa i-start. Pinas kayo. Halimbawa, nasa Pilipinas ka at nasa Canada yung sasakyan mo, pwede mo na siyang lalo i-start. Pag winter. Pag winter, hindi ka na mag-aalala na baka ma-stuck yung sasakyan, di ba? So, by remote yun. Remote through app, via satellite yung ginagamit. Tapos, nagno-notify siya kapag may bukas na pinto, bintana, or sunroof. Makakalimutin pa naman to. Oo. Lagi nagno-notify sa akin. Sobrang importante. Tapos yung doon na rin sa app, makikita mo din, monitor mo yung mga driving habit mo, driving behavior mo. Tapos may kasama rin siyang yung yung safety connect. Yung pag halimbawa, in case of emergency, yung pipindutin mo yung button. SOS. And then kung nasaan ka mang lupalop ng mundo, is pag napindot mo yung SOS, malolocate ka na ng emergency services. Like mapupuntahan ka ng ambulance kahit saan lupalop ka ng mundo kasi mabibigay yung location mo. At saka alam na agad kung sino. At saka alam kung sino. Oo, ganun siya. Tapos yung Service Connect, 10 taon din na Service Connect, yun yata yung nalalaman mo kung kailan yung service, yung scheduled service o maintenance. So, ang question, may pagsisisi ba? Sa 6 months natin na ginagamit yung sasakyan, may pagsisisi ba? Walang-wala. So far, wala naman. Wala namang kami. pagsisisi. Happy. At saka, as long as nababayaran mo at kumakain ka pa rin, okay lang yan. So, napakasarap lang na we can go anywhere. Wala kang worry. Wala kang iniisip, kundi yung pagmamaneho lang, di ba? Hindi ka nagwo-worry kung yung car mo ba ay aabot sa destinasyon. Although, totoo talaga yun, yung sinasabi na kung ano yung nararating ng brand new na sasakyan, kaya yung ratingin ng second hand. At tama yun talaga. Ano pa nga bang mas masarap kaysa kung doon sa may sasakyan ka, nakakapunta ka sa lugar na wala kang binabayaran monthly. Di ba? Masarap talaga yun. Oo, mas masarap yun. Kaya nga lang, it's a matter of choice talaga. Bibili ka ng second hand na nagkakahalaga ng mga 10,000 pataas hanggang 15,000. Magandang klase na yon. Kaso wala kaming wala naman kaming ganun eh. Or ipang kakash na ganun. Kung sasagutin namin yung title ng video na to, kung tama ba na kumuha ng brand new car, especially yung kagaya namin na temporary resident. Walang kasiguruhan pa. Oo, walang kasiguruhan, di ba? Tama ba na kumuha? Well, depende sa tao yun. Walang specific na sagot kung tama ba o mali. Kung hindi, nakadepende yan sa tao. Sa amin, palagay namin, worth it naman ang pagkuha namin. Kaya, at saka, kung bahay nga, kayang kuhanin ng temporary resident eh. Pwede. Pero para sa amin, yung bahay medyo malaking deal na yun. Hindi pa namin kaya yung ganong Hindi pa namin priority. Okay lang na mag-rent.
ang aming plan talaga is mabayaran muna yung brand new car and then siguro Kung PR na PR kami na. nun. Hopefully, in God's grace, kung PR na kami nung time na yon, by that time, fully paid na yung sasakyan, siguro yun yung tamang time para kumuha kami ng bahay. Yun yung aming diskarte, ha. Kanya-kanya. Like what I said nga, kanya-kanya naman kasi yan eh. Kanya-kanya ng diskarte, kanya-kanya ng pananaw. Kaya walang specific tama, na sagot. mali. Kung tama ba, depende. Depende sa tao. So, kung ikaw yung tipo ng tao na may iba kang priority, pinaglalaanan, syempre, mas Correct. practical Na wag. na wag. At ang kunin mo is yung second-hand car na nga lang, which is, Mabigat din kasi dahil mabigat din yan. talaga yung But yun nga, kung ikaw naman yung tao na ang nasa isip mo, ikaw yung buyer na ang nasa isip mo is safety, yung peace of mind, at saka yung self-fulfillment, no? Kagaya namin. Oo, edi swak yun, worth it yun, yung pagkakaroon Tama ang inyong decision. ng brand new car. Ngayon, syempre, kagaya na sabi ko kanina nga, parang ang hirap magkaroon ng peace of mind kung hindi mo naman mabayaran. Kaya, ang isang napaka-importanting bagay na para sa amin, deciding factor, di ba? Kung kukuha ka ng bagong sasakyan dito sa Canada, Matagal din natin yung pinag-isip. oo naman. Hindi naman kami kasi yung tipo na pabugso-bugso. Kumbaga, bago namin ginawa ito, bago namin pinasok to, Nakalimang maraming beses na kaming nag-isip tungkol dito. At maraming beses na yung kinumpute ng accountant ko kung kakayanin namin. Oo. Yun lang ang swerte ko sa part ko kasi pagdating sa financial, hindi ako nag-iisip wala akong isip Hindi, mahina kasi ako sa ganyan. Meron akong accountant. Accountant sa bahay lang accountant sa bahay. lang yan guys. So yun, ulitin ko, ang pinaka deciding factor na dapat i-consider natin kung kukuha tayo ng brand new car dito sa Canada is Kung pasok ba sa budget? pasok sa budget at walang ibang masasacrifice na mas importanteng bagay sa buhay. Ano ba yung mga mas importanteng bagay? 'Di ba? Unang-una, pagkain. Yung bahay, kailangan mauuna yung rent ng bahay bago yung sasakyan. Kung sa rent mabigat na, wag na tayong kumuha ng brand new, 'di ba? And then Lalo ngayon, tumataas na ang rent. Oo, lalo na ngayon. Kaya talagang isa dapat i-consider yan. Then, yung, syempre, health ng, di ba? Health and wellness ng bawat member ng pamilya. Kung yung tatlong yan ay masasacrifice para lang magkaroon ka ng brand new car, don't go for it. So yun, basta kumakain kami 3 beses, yung mga bata nabibili pa rin nila yung Lahat ng gusto. nila, at nakakabayad kami ng renta sa bahay, nakakabayad kami ng utilities. At nakakasave pa rin kahit konti-konti, di ba? So yun, sana may nakuha kayong kahit konting ideas at may natutunan kayo kahit konti dito sa video namin na to. And if you find this video informative, kahit paano, please give us a thumbs up. Please like and subscribe. Subscribe naman ang isa dyan. Thank you. And thank you for always watching. Bye-bye. Bye!